Mga kapatid, patuloy po tayong mag-aral at magsaliksik ng mga salita ng Diyos. At ngayon po, patuloy tayong sumagot sa mga tanong po ninyo. Ito po ay galing kay Lucia Narbasa. Basahin po natin. God bless po. Hinihintay ko po ang paliwanag tungkol sa pagpasok sabay-sabay sa langit. At bago po natin ito bigyan ng magandang discussion, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Ito po inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Owen. Ngayon, basahin muna natin yung pangako ng Diyos sa lahat po ng mga taong susunod at sasampalataya sa Kanya para makapasok po ng langit. Ito po ay mababasa natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Basahin natin. Hebreo 11:39. Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. So malinaw po dito, no? Yung pangako ng Diyos sa bawat susunod at sasampalataya sa Diyos, ang pangako po yun ay tutuparin po sa lahat po ng mananampalataya. Ano po? Kung babalikan natin itong 39, ano sabi po dito? Kinalulugdan ng Diyos yung mayroong pananampalataya. Malinaw po ba sa atin, ano? Kasi, yung mga naunang mananampalataya, hindi pa nila natatanggap yung ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan para makapasok doon sa langit. Sapagat ito po'y tanong po ninyo, no? Na kung saan ay sabay-sabay na tayo papasok ng kaharian ng langit. Tandaan po ninyo, yung lang pong mananampalataya, mga sumusunod sa mga pamaran at utos ng Diyos, yun lang po ang papasok ng kaharian ng langit. Malinaw po ba sa atin? Kasi baka akala nga natin, lahat ng tao, pagbalik ng ating Panginoong Kristo, lahat ba papasok ng langit? So hindi po lahat. Bakit? Ang tanong. Ito po ang dahilan kung bakit hindi ang ilan ay makakapasok ng langit. Pero yung mga lahat ng sasampalataya, susunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos, yun po ang sabay-sabay na papasok ng langit. Ngayon, alamin natin, bakit yung iba hindi makakapasok ng kaharian ng langit? Ano ang dahilan? Ngayon, basahin po natin ito. Dito po sa Mateo 7:21 para maintindihan natin. Ito po ang dahilan kung bakit yung iba hindi makakapasok ng kaharian ng langit. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So malinaw po, no? Para maintindihan natin at mapaghandaan natin, kung hindi ka pa kabilang na makakapasok sa kaharian ng langit, ay hindi ka makakasabay. Bakit? Kaya nga po, sabay-sabay ito yung mga naunang mananampalataya sa panahon ng lumang tipan, maging sa panahon natin. So inihanda yan ng Diyos para sabay-sabay ang pagpasok ng kaharian ng langit. Kaya nga lang, baka yung iba ay hindi makapasok. Baka mali ang pagtawag o pagkakilala sa Panginoon. Kasi marami sa ngayon na mga tao tumatawag nga sa Panginoon, akala nga natin basta't ikaw ay kumikilala sa Panginoon ay papasok ka ng langit. Hindi po ganun. Ang makakapasok lang na po ng kaharian ng langit yung marunong sumunod sa kalooban ng amang nasa langit. Iyan ang sinasabi ni Jesucristo dito sa talatang ito. Kaya ngayon, aalamin natin, ano ba yung kalooban ng Ama para tayo ay makasama sa pagpasok ng kaharian ng langit? Kaya dito po sa tanong po ni Lucia Narbana, para matalakay po natin ito at maintindihan natin at makasama tayo kung ito po'y sabay-sabay talaga na papasok ng langit. Yan po'y talagang sabay-sabay. Kaya lang tayo, hinihintay pa na sumampalataya para naman yung mga naunang mananampalataya, dahil yung pangako ng Diyos sa kanila na makakapasok din po sila ng kaharian ng langit, maging tayong sa panahon natin ngayon, yan po ay sabay-sabay kung tayo susunod sa pangapamaran at utos ng Diyos. Kaya ito ang tanong natin, paano ba malaman yung kalooban ng Ama? Yung sinasabi po dito. Yung sumusunod po sa kalooban ng Ama, yun ang ating aalamin. Kaya ito ituturo po sa atin ng ating Panginoong Kristo para maintindihan po natin. So alamin po natin yung mga aral at turo ni Kristo. Doon po tayo bumabase, hindi sa mga aral at turo lang ng tao. Tandaan po ninyo, kapag may nangangaral, tandaan po ninyo, kung ang kanyang ipinapangaral nga ay galing sa salita ni Kristo. Yun po dapat nating malaman, ano po.
Kaya basahin muna natin ito para maintindihan natin. Hebreo 3:1. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kapwa ko na tinawag ng Diyos na makakasama sa langit. Tanda po ninyo, no? Para tayo makasama sa langit, alalahanin natin si Jesus. Na kay Jesus po ang mga bagay na dapat natin pakinggan, yung mga aral at turo. Dahil siya po ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. So siya po yung magtuturo ng pananampalataya. Kasi po, pag sinabing apostol, katulad po ng mga naunang apostol, dito po sa kanyang pagpunta sa lupa, di ba? Nangaral siya, pumili siya ng mga apostol para mangaral ng salita ng Diyos. Nakita po ninyo? Nung ibinabahagi ang ebanghelyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tumawag siya ng mga alagad. Ang tanong, yung bang mga alagad na yon nananatiling buhay pa? Di ba't wala na? Paano siya makakapangaral? Kaya dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 3:1, ipinapakita na si Jesus ay walang kamatayan. Kaya siya po yung nagpapatuloy na maipangaral ang ebanghelyo para magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. So malinaw po, kaya ang pagiging apostol ni Kristo, pagiging pari, nasa Kanya po. At hindi lang yun, pagiging pastor nasa Kanya, pagiging propeta nasa Kanya. Yung lahat ng katangian na hinihingi ng kasulatan, nasa Kanya na. Kaya walang sino man ang pwedeng humalili o maging kapalit kung ngayon ay may lulutang pang propeta, apostol, mga pari o pastor man, wala na po silang karapatan para tawaging silang pastor, pari o apostol o anumang hinihingi ng kautusan sapagat na kay Kristo na ang katangiang hinihingi ng Diyos. Kaya si Kristo ang magtuturo sa atin ng tamang pananampalataya. Ngayon mga kapatid, gusto ba niyo malaman para tayo ay makasama doon sa kaharian ng langit? Kaya alamin natin ang mga aral at turo ni Kristo. Ganito po yan para maintindihan natin. Alamin po natin sa mga kasulatan. Si Apostol Pablo ang magpapaliwanag. Basahin natin ito sa Roma 10:17. Ang sabi po ni Apostol Pablo, basahin natin. Sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At marinig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. Ang tanong, sa panahon natin ngayon, ang daming mangangaral. Ang problema, ang daming itinuturo patungkol sa pananampalataya. Para hindi tayo maligaw ng maling pananampalataya, alamin natin yung tamang pananampalataya na itinuturo ni Jesus. Di ba't malinaw po? Ngayon, para hindi tayo maligaw, may kanya-kanya naman tayong kasulatan, di ba? May tinatawag ng Biblia. Kung meron kayo sa tahanan, basahin ninyo. Kung wala naman po, meron kayong cellphone, i-download po ninyo yung application. Libre po yun. Kahit po yan sa Android o iOS o tinatawag na Apple application na po. Pwede po nyo yung i-download na libre para makapagbasa kayo. No? Ngayon, dito sa ating pag-aaral sa ating online, ang ating pong channel ay God's Word Read Scriptures. Kung magtatanong po kayo at hindi nyo alam yung mga kahulugan doon sa inyong binabasa, narito po kami para abutin ang inyong pong katanungan at masagot po natin sa pamagitan po din ng kasulatan. Katulad po ng tanong na ito, no? Mula sa ating mga kapatid sa pananampalataya, kung ganito po ang mga tanong natin, ating hinahalukay po sa banal na kasulatan para malaman natin kung tayo ba'y kasama sa pagpasok doon sa kaharian ng langit. Tayo ba'y makakasabay, di ba? Kasi nga, ang sinasabi niyan, sabay-sabay po ang pagpasok ng langit. Walang una-una, walang huli-huli. Kasi ang ibang paniniwala, kapag daw namatay ang tao, punta na agad ng langit. Kung mabuti ka, kung ikaw na may masama, punta agad ang impyerno. So wala pa yung tinatawag na paghatol. Kaya wala pa hong pumapasok ng kaharian ng langit, wala pa rin po hong pumupunta ng impyerno. Kahit marami kayong nababalitaan na may nakarating na daw ng impyerno, may nakarating ng langit, huwag niyong paniwalaan kung wala namang mababasa sa kasulatan. Yun po ang malinaw. Kasi ang kasulatan, ito ang magbibigay sa atin ng katibayan na tayo ay hindi malinlang o madaya na maling aral at turo na mula sa mga tao. Diba? Kaya yung ating punong pari, pinakapunong guro, si Kristo. Yan po ang ating pastor. Katulad ko po, no? Bakit ako hindi nagpapatawag na pastor? Kasi nga po, nag-iisang pastor natin. Basahin muna natin. Nag-iisang guro lang po na dapat natin sundin. Ito po yung mababasa po natin. Dito po sa Judas 1:4,
sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim yung mga itinalaga nung una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong Hesukristo. Si Kristo po yung nag-iisang guro natin. Kaya yung kanyang pangangaral at pagtuturo, mababasa na lang natin dito sa kasulatan. Kaya po tayo na nakakaunawa, maibabahagi natin ito sa pamagitan din ng kasulatan. Kasi yung sasabihin natin, nasasalita natin sapagkat nakasulat yung salita ni Kristo. Diba? Ngayon, ating unawain ang mga bagay nito. Balikan natin yung mga sulat ni Apostol Pablo. Hebreo 10:17 na kung saan dito natin maintindihan. Bagamat ikay nangangaral, ang iyong ipapangaral sa mga aral at turo ni Kristo. Basahin natin. Sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At marinig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. Kaya tandaan po natin, yung mga nangangaral, mga aral at turo ni Kristo. Yung mga sinasalita ni Kristo, yun din ang ating sasalitain. Bumasa tayo ng ibang salin. Kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ano ba yung paniniwala? Ito po ay salitang pananampalataya din po. Basa din po tayo ng isang salin. Kaya, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Meaning, magkakaroon ka pala ng pananampalataya sa Diyos kung ikaw ay makikinig ng mga salita ni Kristo. Yan po. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Yung mga aral at turo ni Kristo. Paano natin ito pakikinggan? Babasahin natin. Kaya nga kung hindi nyo naintindihan na unuan ng kasulatan, pwede ho kayo magtanong sa ating channel. Ito lang po ang ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ano po? Para tayo magkaroon ng pagkakaisa sa mga aral at turo ng Kristo, pakikinggan po natin. Katulad po inyong tinatanong, para hindi tayo malayo sa ating tatalakayin, kaya nga kailangan yung pananampalataya para makasama tayo sa pagpasok doon sa langit. Diba? Sabay-sabay yun, diba? Paano kung hindi ka makasama? Ito ay nagiging problema ng mga tao. Uulitin ko po ang talatang ito, Kasi hindi lahat po ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Kaya nga, kung mali ang iyong paniniwala, mali ang pananampalataya, mali ang pagsunod mo, mali ang pagkakilala mo sa Diyos, baka hindi ka makapasok ng karya ng langit. Yun ang aking inaalala. Kasi hindi natin sinusunod yung kalooban ng Ama. Kaya ito ay itinuturo sa atin ng Panginoong Kristo para maintindihan natin. Ano ba yung kalooban ng Ama? Kaya itinuturo sa atin ito ng banal na kasulatan na isinulat ni Apostol Pablo. Balikan po natin, Kaya kailangan po natin ng pananampalataya. Dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, ang ating pakikinggan sa mga aral lang ni Kristo. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, ang dami ng mangangaral. Kaya nga, hindi tayo malilito kung yung nangangaral na yon galing nga kay Kristo. Diba? Ngayon, ang daming itinuturo patungkol sa pananampalataya. Ano naman yung itinuturo ni Kristo patungkol sa pananampalataya? Basahin natin ito sa mga sulat naman po ni Juan. Juan 14:1, basahin po natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Malinaw po, ano ba yung salitang magtiwala? Para magkaroon tayo ng idea at kalaman, basa tayo ng ibang kasulatan. Basa tayo ng ibang salin. Pumunta naman po tayo sa Tagalog ang Biblia para maintindihan natin yung salitang magtiwala. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin man kayo sa akin. Meaning, dito itinuturo ng ating Panginoong Kristo kasi nagsulat si Juan. Ngayon, dahil yung si Juan ay apostol, ngayon patay na po siya. Ngayon, si Kristo wala yung kamatayan. Kaya yung kanyang salita mananatili. Kaya itong salitang ito mismo galing kay Jesus. Nakita po ninyo? Yung salita ni Kristo na isinulat ni Juan para maintindihan natin na si Kristo pala yung nagsasalita. Kaya yung mga aral at turo manggagaling sa Ama at sa Anak. Kaya ang sinabi po dito, pag tayo po'y sasampalataya sa Diyos, yun po yung kanyang Ama. Kapag tayo sasampalataya sa Kanya, yun po yung anak natin na tawag na Kristo o yung ating Panginoong Kristo. Kaya yung mga aral at turo sa Kanya manggagaling sa Ama at sa Anak. O basahin po natin. Juan 7:17. Malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang.
So sa pagtuturo ni Kristo, sa kanya manggagaling at doon sa kanyang Ama. Kasi isang aral at turo ang tatanggapin natin. Kaya ngayon nakakalungkot, ang dami mga aral at turo na mga iglesia naglalabasan ngayon. May kanya-kanyang aral at turo yan. Ako po'y nakapasok sa mga ganyang bagay, kaya po ako gumawa ng ganitong channel para magkaroon naman po tayo ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos para hindi tayo maligaw. Kaya po kami umalis ang aking pamilya sa ganyang bagay para hindi kami magkaroon ng maling pananampalataya. Kaya ang aming sinusunod ngayon ay yung pananampalataya na tinuturo ng ating Panginoong Kristo. Yung mga aral at turo na tinuturo ng ating Panginoong Kristo, nakakasunod na tayo sa Ama. Yun ang kalooban ng Ama. Ang ating pakikinggan, walang sino man. Kaya sinasabi ng Ama, pakinggan natin yung kanyang anak. Yun ang sabi ng Ama. Nakita po niyo, yun ang kalooban ng Ama, na makinig tayo sa mga aral at turo ni Kristo. O basahin po natin. Dito po sa Mateo 17:5 para maintindihan natin, nung panahon po ng mga alagad, nakarinig po sila ng tinig na mula sa langit. Ito po ay ipinapaliwanag ni Mateo, basahin natin. Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Kaya wala po tayong pakikinggan kahit kanino. Maliban doon sa nangangaral, ang ipinapangaral ay salita ni Kristo. Nakita po ninyo? Kaya ang aral at turo nanggaling kay Kristo. Kaya ang isang mangangaral, ang kanyang ipinapangaral, aral at turo ni Kristo. Kaya ang sabi ng Ama, pakikinggan natin si Kristo. Kaya doon po tayo. Kaya matuto tayong magkaroon ng discerning kung alin ang mga aral at turo galing nga sa Ama. Nakita po ninyo? Yung itinuturo ni Kristo, iisang aral ang ating tatanggapin. Hindi iba-iba. Nakita po ninyo? O ngayon, magbigay tayo ng mga iglesia ngayon. Ano ang turo sa isang iglesia na kung saan yung mga nangangaral ay may 3 persona? Wala naman pong itinuturo si Kristo na mayroong 3 persona. Malinaw po. Wala po tayong sasampalataya na 3 persona. Malinaw po yung itinuturo ni Kristo, sasampalataya lang tayo sa Diyos, doon sa Ama, at maging sa Kanya. So balikan natin yon. Di ba't malinaw po dito sa mga sulat ni Juan 14:1? Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Iyan ang pananalita ni Kristo. Wala tayong idadagdag, wala tayong ibabawas. Pag sinabi ni Kristo, sasampalataya tayo sa Diyos, doon sa Kanyang Ama, maging doon sa Kanya na si Jesucristo. Ngayon, paano ang patunay? Alamin natin pa sa mga sulat pa rin ni Juan. Unang Juan 1:3. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Malinaw po. Ang ating pananampalataya sa Ama at sa anak. Wala namang idinagdag diyan para maging 3 persona. Kaya yung iba, pinipilit nila may 3 persona sa isang Diyos. Wala namang ganung mga talata tayong mababasa. Kaya paano ka papasok ng kaharian ng langit kung ang iyong pananampalataya, salamat sa nagtatanong, at naging topic natin ito. Kasi sa inyong mga tanong, doon tayo kumukuha ng mga ideas, kaalaman, para mahanap natin sa kasulatan. Kaya salamat po kay Lucia Narbasan na kung saan ay nahingi siya ng sagot. Kaya itong ating mga sagot, hinanap natin sa banal na kasulatan. Ang ating sasampalatayanan ay yung Kanyang Ama at si Kristo Jesus para makapasok tayo ng kaharian ng langit. Bakit? Sila po yung hahatol. Sila po yung magdidesisyon kung tayo papasok o hindi sa kaharian ng langit. Patunayan natin. Unang-una, haharap tayo sa hukuman ni Kristo at ng Ama. Puntahan muna natin yun, para makapasok tayo ng langit. Yun ang dapat nating malaman. Kaya ngayon pa lang alamin natin. Kapag natapos na yung programa ng Diyos at hindi mo pa rin alam ang kalooban ng Diyos, abay makakasama ka sa kahatulan. Kaya ngayon pa lang alamin na natin. Kaya ang Diyos po ay hindi nagpapabaya yan. Kaya nga hanggat may panahon tayo, alamin natin ang kalooban ng Ama. Ngayon puntahan natin. Tayo ba lahat haharap sa hukuman ni Kristo para hatulan at tanggapin natin ang buhay na walang hanggan? At makapasok tayo sa Kanyang kaharian doon sa langit? So basahin natin ito. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, 2 Korinto 5:10,
Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Para makatanggap tayo ng kabayaran, ibig sabihin ng gantimpala ng buhay na walang hanggan, kailangan nating humarap sa hukuman ni Kristo. Kung ikay mabuti, papasok ka sa kaharian ng langit. Dapat pala magpapakabuti tayo. Kasi pag sinabing masama naman dito, hindi ba ikaw makakapasok ng kaharian ng langit? So alamin natin, yung mga masasamang tao makakapasok ba yun ng langit? Iyan ang atin na mga alamin. So malinaw po, yung gumagawa ng mabuti, ang laki ng chance na makapasok ng kaharian ng langit. Pero yung taong masama, gumagawa ng kasamaan, hindi sumusunod sa mga paraan at utos ng Diyos, makakapasok ba ito ng langit? Yan naman ang ating aalamin. Basahin po natin dito sa Juan 5:28 para maintindihan po natin ang paghatol ng Panginoong Hesus sa mga taong masasama. Huwag kayong magtaka tungkol dito, dahil darating ang panahon na marinig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang libingan, ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. So may destination yung mga mabubuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. So sila po yung papasok ng langit. Pero yung gumawa ng masama ay hindi langit po yun. Sa kaparusahan, yung tinatawag pong impyerno. Nakita po ninyo? Lugar po yun ng pagdurusa o ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, wala nang pag-asa pa doon ang mga taong gumawa ng masama. Kaya ipagpatuloy natin ang pagbabasa para malinaw sa atin. Sinabi pa ni Jesus, wala akong magagawa kung sa sarili ko lang. Humahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinabi ng aking Ama. Kaya makatarungan ang hatol ko dahil hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. So malinaw po, maging ang Panginoon Kristo sumusunod sa kalooban ng Ama. Kaya tayo kapag nakikinig kay Kristo sa kanyang mga aral at turo, ang sinusunod natin ay ang Ama. Kasi nabibigyan natin ng kalwalatian yung kanyang Ama. Malinaw po ba? Kung itutuloy po natin sa verse 31, ngayon, kung ako lang ang nagpatotoo tungkol sa aking sarili, magduda kayo sa sinasabi ko. Kaya dito naman kasi yung iba rin ang pagkakilala sa Ama. Siya rin ang Ama, siya rin ang anak. Hindi po ganun. Kaya dito pinapakita sa pangungusap na ito, sinasabi ni Jesucristo, hindi lang po siya ang nagpapatotoo tungkol sa kanyang sarili. Pati yung Ama nagpapatotoo. Kaya kung si Kristo lang po nagpapatotoo sa kanyang sarili, magduda na tayo. So malinaw po, kaya ang pagiging Panginoon ni Kristo, ng ating Panginoon Kristo, ito po ay isang bagay na kailangan nating igalang ang mga salita ni Kristo. Kasi yung iba ayaw nilang kilalanin na si Kristo ay anak ng Diyos. Tao lamang, ayaw nilang pakinggan ang mga aral at turo ni Kristo. Kaya po, ganun sila, ang gusto nilang gawing mga aral at turo, hindi na sinusunod yung aral at turo ni Kristo. Bakit po? Kasi po, may ganitong mga talata na mababasa tayo. Binabaluktot yung mga aral at turo ni Kristo. Basahin natin. Dito pa rin po sa mga sulat ni Apostol Pablo, Galatia 1:7, hindi sa may ibang ebanghelyo kundi merong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin yung ebanghelyo ni Kristo, yung mga pamaraan at turo ng Diyos. Yun po yung ebanghelyo. Sa ibang salin niya ay mabuting balita. Kaya nga, yung mabubuting balita na matatanggap natin yung mga aral at turo, yun ang ipamumuhay natin. Ituloy pa natin Sabi pa dito ni Apostol Pablo, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Kaya nga po, kapag kayo nangangaral ng salita ng Diyos at iba sa ipinapangaral ng ating Panginoon Kristo, meron palang sumpa. Tuloy pa natin sa verse 9, gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaang siyang sumpain. Tandaan po ninyo, kapag kayo'y tatanggap ng aral at turo ni Kristo, alamin nyo galing nga kay Kristo. Kasi pag hindi aral at turo ni Kristo, may kasamang sumpa. Kaya yung mga taong hindi makikinig,
sa aral at turo ni Kristo, hindi sila makakasabay sa pagpasok ng langit. Malinaw po ba? Kaya kailangan natin na malaman sa inyong inaatinan kung kayo merong inaatinan na mali pala ang aral. Nasa iyong desisyon kung aalis ka o magpapatuloy ka sa kanilang gawain. Tandaan mo, mga kapatid ko sa pananampalataya, kayo ang may hawak ng inyong mga desisyon. Kasi kung hindi nyo unawain yung mga aral at turo ni Kristo, kahit sabihin nyo, binabasa naman sa kasulatan, oo nga. Pero yung interpretation nila ay malayo sa aral at turo ni Kristo, ikapapahamak din nyo. Katulad nung nabasa natin kanina, akala nga natin, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok ng kaharian ng langit. Balikan natin, ano po sabi dito? Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. So, hindi sila makakasabay. May iwan pa sila. Nakita po ninyo? Kaya yung pagpasok po ng langit, kailan ba ito? Sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. So, alamin natin. Kasi sa pagbabalik ni Kristo, siya po ang susundo sa mga taong mananampalataya para i-presenta o iharap sa Ama. So, balikan natin yung Juan 14:1 at tuloy-tuloy po ang pagbabasa para makita lang natin yung pangako ng ating Panginoong Kristo sa mga mananampalataya. Tandaan po ninyo, hindi lang po pagsampalataya ang kailangan natin gawin. Kailangan mo pa rin gumawa ng kabutihan o ng mabuti, huwag kasamaan, para makasama ka sa pagpasok doon sa kaharian ng langit. So basahin muli natin ito, para maintindihan natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Kasi po yung magtiwala po, nakita natin maraming mga tao na may kanya-kanyang pagtitiwala. Ang tinuturo ni Jesus, yung magtiwala dulang sa Ama at sa Anak. Pero kung magdadagdag kayo na magtiwala pa, di ba? Wala namang itinuturo si Kristo na magtiwala pa sa iba. Ang itinuturo ni Kristo sa Ama lang at sa Kanya. Malinaw po ba? Ngayon, kung ito yung paniniwala mo at pananampalataya mo, kasi yung magtiwala, pananampalataya din po yan. Puntahan muna natin bago tayo magpatuloy sa pagbabasa. Ano po ang sabi po dito sa Tagalog ang Biblia? Yun po ang kahulugan na magtiwala ay sumampalataya. Sabi dito, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sa Kanyang Ama. Sumampalataya rin kayo sa akin, kay Kristo Jesus. So malinaw po, wala nang idinagdag diyan. Dapat ito na ang mai-record sa ating puso't isipan, ang pananampalataya sa Ama at sa Anak. Understood po yun sa atin. Kung itutuloy natin, ito ang pangako ng ating Panginoong Kristo. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Kaya dito, sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, yan pala inihanda na. Kaya sabay-sabay tayong papasok. So tama itong tanong po ninyo, Sabay-sabay tayong papasok kung tayo mananampalataya, kung tayo sumusunod. Pero kung hindi tayo mananampalataya, hindi tayo sumusunod sa paraan ni Kristo, ay wala kang matatanggap ng gantimpala. Wala kang tahanan doon sa langit. Kasi hindi ka pala marunong sumunod. Hindi ka mananampalataya. Nakita po ninyo, kasi yung pagpasok po doon sa langit, ay kailangan mong sumunod din, katulad ng mga naunang mananampalataya sa lumang tipan. Maging sa bagong tipan, maging sa panahon natin ngayon, tinuruan sila ng tamang pananampalataya. Kaya naghihintay sila sa pagbabalik ni Kristo. Sa pagbabalik ni Kristo, yan, kung itutuloy natin. Kasi nakahanda na pala yan sa mga mananampalataya. Diba? Anong inihanda ni Kristo? Ulitin natin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Diba? Ano ba yung tahanan? Di ba't may lugar ka para mayroon kang tirhan doon sa kaharian ng langit? Nakita po ninyo, hindi para ikapag-alagala din doon. Malinaw po diyan, mayroong inihanda si Kristo na tahanan. Anong tahanan na yon? Nang inihanda para sa atin? Siyempre, yung lugar. Di ba? Kung itutuloy natin sa verse 3 para maging malinaw sa kanyang pagbabalik, ito po. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. Ang tanong, nakabalik na pa si Kristo? So, hindi pa nakakabalik si Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Kaya ito, sa pagbabalik niya, sabay-sabay niyang tatawagin yung mga mananampalataya, yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama,
para sabay-sabay silang papasok ng langit. Nakita po ninyo? Nang sa ganon, kung sabay-sabay kayong papasok ng langit, may kanya-kanya kayong tahanan doon sa langit. Balikan natin yung verse 2. Yan po. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Inihanda ito doon sa mga susunod sa mga paraan at utos ng Diyos. Nakita po ninyo? Kaya dito, maintindihan natin na sabay-sabay tayong papasok ng langit. Pero, ang tanong, makakasama ba tayo? Kaya malinaw, alamin natin, ano ba yung mga pamaraan at utos ng Diyos na dapat natin sundin para makamtan natin yung buhay na walang hanggan at makapasok tayo sa kaharian ng langit. Tandaan po ninyo, sabay-sabay yan. Yung mga nauna na mga namatay na sumampalataya sa panahon ni Abraham, si Abraham po ay nag-iintay pa rin po sa pagbabalik ni Kristo. Nakita po ninyo yung mga apostol sa bagong tipan, nag-iintay pa rin po sila. Kung babalikan po natin itong verse 3, di ba? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, at kung ako'y pumunta roon at may handa ko kayo ng isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. So pagbalik ni Kristo, maging yung mga alagad, maging yung mga sa lumang tipan na mayroong pananampalataya at sumusunod sa mga utos ng Diyos, kakamtan nila ang buhay na walang hanggan. So malinaw po, sina Abraham hindi pa nakakapasok ng langit. Sina apostol at mga apostol Pablo o yung mga lingkod ng Panginoon, maging sa panahon natin ngayon, yung lahat ng mananampalataya na sumusunod sa paraan at utos ni Kristo, bubuhayin silang muli. So ibig sabihin, wala pang pagkabuhay na muli, hindi pa babalik si Kristo dahil ang pagbabalik ni Kristo, doon magaganap yung pagkabuhay na muli. So malinaw po, kaya lahat ng mga mananampalataya at sumunod kay Kristo sa mga pamaraan at utos, tatanggapin nila yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, at ito na rin po yung sagot ko kay Luciana Narbasa. Babasahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ano po? Sa mga sulat po ni Pablo dito sa Thessalonica 4:13. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Dito po pinapakita sapagkat alam naman natin, dadating ang panahon kung tayo man ay pumanaw, pero yung pangako ng Diyos, mas mauunang buhayin yung mananampalataya kay Jesus, yung mga sumusunod sa mga pamaraan at utos ni Kristo. Ano po? Ngayon, ituloy pa natin. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. So malinaw po, Kasi sa panahon na iyan, makikita natin, mauunang buhayin muna yung mga namatay na mananampalataya kay Kristo. At tapos, yung mga mananampalataya, kasi po yan ay dadating yung tinatawag na 7 taong kapighatian. Para hindi sila makaranas ng matinding kapighatian, kaya nga ililigtas na sila sa panahon na yan. Kaya ang unang bubuhayin yung mga tagasunod ni Kristo, yung mananampalataya kay Kristo. At the same time, yung panahon na nabubuhay pa sila, maaaring tayo hindi nabuhay dyan Kung nangikinig tayo ngayon, yung panahon na yan, na kung saan ay may pagkakataon pa silang makinig ng aral at turo ni Kristo, at kung sila'y sasampalataya, dahil buhay pa sila, makakasama din po sila. So malinaw po, so magpatuloy pa tayo. Sabi pa dito, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, marinig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. So nakita natin, Siyempre, ang priority muna yung mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo Jesus. Pero yung mga patay na hindi sumusunod, hindi pa yung bubuhayin. Nakita po ninyo? Iba ang portion po ng mga pagkabuhay na muli, pero mananampalataya kay Kristo, bubuhayin yun. Para malaman po ninyo na sabay-sabay, pagpasok po yun ng langit. Kasi magtitipon sila sa alapaap, mamaya makikita natin. Kaya ang uunahin mo ng buhayin,
yung mga namatay kay Kristo. Tapos, ituloy natin para maintindihan natin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. So dito magaganap yung sinasabi po ninyo na patungkol po sa pagpasok na sabay-sabay sa langit. So ito po yun, magaganap po yan. Ito po ay sa panahon po ng pagkabuhay na muli, sa pagbabalik ni Kristo, bubuhayin yung mga patay na mananampalataya kay Kristo at yung mga buhay pa na mananampalataya at tagasunod ni Kristo, doon po sama-samang sasalubungin. Nakita po ninyo? Mga kapatid, malinaw ba sa inyo ang event na ito na kung saan ay papasok ng sabay-sabay sa langit? Ulitin ko po ang talatang ito. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. So sa talatang ito, mauna muna yung patay na buhayin, magre-remani doon sa ulap at yung mga buhay pa, isusunod po doon para magtagpo-tagpo. Ibig sabihin, para salubungin ang Panginoon doon sa himpapawid. At nang sa ganon, yan, papasok po sila ng sabay-sabay doon sa kaharian ng langit. Ang sabi po dito, at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So salamat po sa tanong na ito at nakita natin ang sagot sa banal na kasulatan. At kung kayo po ay nakaunawa at kung naintindihan natin ang ating napag-aralan, please like and subscribe to our channel. Ito po inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Owen. God bless you po sa inyong lahat.